Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Roson. Kasama po natin Honorable Francis Zamora, Vice Mayor ng San Juan City. So ngayon ba, matter of choice lang ng taong binibigay ninyo? Is Pamilya Zamora, Pamilya Estrada? And what would be the difference? Hindi naman to laban ng pamilya, Kuya Daniel. No? In-offer lang namin yung isa't isa. Kunwari ako, as former councilor and vice mayor, then if the people believe that I will be capable to become the mayor, then I will leave the decision up to them. If the people would like our mayor to be elected for a third term, then that would be up to them. Kaso lang po kasi, Kuya, no, anong nangyayari ho dito sa San Juan, yung posisyon ng mayor, napasa na ho mula sa isang membro ng pamilya, patungo sa isang membro ng pamilya, patungo sa isang membro ng pamilya, at patungo sa isang membro ng pamilya. Kasi nagsimula ho ang Estradas dito, August 5, 1969. Unang na-elect po si then Mayor Joseph Estrada, now Manila Mayor. Pagkatapos nun, naging mayor din po si Senador Jinggoy Estrada. Pagkatapos, naging mayor si Senator J.V. Ejercito. Then after, yung mother naman po niya, si Mayor Gia Gomez. And if this doesn't happen, based on the trend, the next mayor will be the daughter of Senator Jinggoy Estrada, si No, but si had it not been for the falling out, hindi ba? You would still parang kukonsintihin mo pa rin naman yun na kung hindi ka lang inalis doon sa pagiging vice mayor, papabayaan mo lang din na siyang mayor, di ba? And things will happen the same way na tinitignan ninyo. Yes, but after our third term, kunwari Kuya Daniela, assume lang ho natin natapos namin yung third and last term namin from 2016 to 2019. Ako ho ba, susuportahan ba nila bilang mayor sa 2019? Pagdating ho ba ng panahon at sabihin ko na rin ni Pangulong Joseph Estrada na gusto niyang maging mayor ang kanyang apo, may magagawa ho ba ako in terms of their family decision making? Kasi hindi naman ho Estrada ang apelido ko, hindi rin naman ako Dugo Estrada, hindi rin naman ako bahagi ng kanilang pamilya. So yun na din talaga ang thinking mo, na whether na hindi ka inalis ngayon sa lineup, halimbawa ay naging vice mayor ka pa rin ngayon, so natapos mo yung term mo, natapos ni Mayor Gia Gomez yung kanyang term, ang nasa isip mo pa rin nun, you're going to get out of the loop already dun sa Pamilya Estrada, lalabang ka rin sa kanila dahil niisip mo na hindi ka naman nila pagbibigyan Noong una po naniniwala ako na they will be true to their promise. Kaya lang ako, nung nangyari yung June 12 meeting, doon ho naging malinaw. So they have promised you already na if in case matapos yung term ni Mayor Gia Gomez, ikaw na ang ipapasok nila bilang mayor. Is that what you understand? It's an unofficial announcement, although it's an understanding between me, the mayor, my father. So ano naman ho yan kumbaga nagkaroon ng it's basically an understanding among us na meron ng ganong susuportahan nga kami. Pagkatapos ng term niya, sa third term niya, kaso lang nung nangyari nga yung June 12, parati akong babalik doon, Kuya Daniel. Because ang katotohanan talaga, hindi namin maisip na talagang posible pala mangyari yung ganong bagay. Kahit magtanong ho kayo sa mga mamamayan namin sa San Juan, hindi mo rin maisip na biglang dadalaw po si Mayor Gia Gomez sa loob ng kulungan ni Senador Jinggoy. Lalong-lalo na kung alam mong history ho ng dalawang pamilya. Pero you're aware of the fact na ang politika ganyan, di ba? Yes. So, nung umpisa pa lang, niisip mo na rin talaga yon na hindi ako palulusutin ito na ako magme-mayor. Then, naniniwala ako na tutuparin nila ang kanilang pangako. So you have that moment na pinaniniwalaan mo yon? Yes. Or at the back of your mind, parang duda ka rin talaga? Kasi nakita mo na nga yung trend From Mayor Joseph Estrada, napasa. And parang suddenly, biglang, eto ka ngayon, sisirain mo ngayon yung flow ng ano na yun. Did you somehow believe on that? Ang katotohanan, naniwala po ako sa kanila nun. Kasi yung relasyon nga namin ni Mayor Gia Gomez at saka ng aking ama, talagang maayos naman po. So talagang ikinagulat namin na bigla hong nagkaroon ng ganong klaseng exchange deal.
I never imagined it So, would but happen. you were under that impression na pagkatapos ng term niya, papasa niya sa'yo. Yes, yes. I I believed it. Na nasiraan lang noong dumating yung June 12. Oh, because Was ngayon, that the first time na talagang naglaro sa isip mo na ay hindi talaga ako palulusutin? Ganun ba? doon naging maliwanag na maliwanag sapagkat yung hindi ko inaasahan nangyari. So kumbaga inisip ko nung una, baka pagdating naman 2019 ipapaglaban ako ni Mayor. Kung sakaling talagang igusto ng Pangulong Estrada na ang apo niya ang lalaban bilang Mayor, baka sakaling ipaglaban ako ni Mayor Gia. Ngunit nung nangyari ngayong pagpupulong ng June 12, doon maging malinaw na hindi rin na rin po ako mapapaglaban kapag desisyon na ng pamilya ang umiiral, kapag si Pangulong Estrada na ang magdesisyon. Kasi the fact na nandun si Pangulong Erap sa loob ng Camp Crame, no? It was him who Sanctioned niya yun, who brokered it or who arranged it eh. Kasi hindi naman talaga nangyari na nag-uusap po sila eh. Ano, what is wrong? Nakita din mo habang panahon na yun na puro Estrada. What is wrong with that now? Are you saying na hindi maganda ang naging patakbo ng at kalagayan ng San Juan? Or mas magiging maganda under you? Well, the difference I believe would be kung babalik tanawin mo yung mga nangyayari, no? The San Juan kasi has become like a family corporation. So makita niyo na marami po sa mga lupa sa San Juan ay naging pag-aari na nila. Nagtatayo sila ng mga condominium developments. They have real estate developments, properties, gas stations. Kumaga, naging naging unti-unting... So, what is wrong with that? Nainggit ka, ganun? No, of course not. Hindi ako nainggit na. Paano ngayon yun? Parang, sabi mo, are you saying na yung pangyayari na yun ngayon, merong anomalya, kaya hindi dapat nangyari? Ang sinasabi ko, yung mga mamamayan namin, matagal na rin pong naghahanap ng pagbabago. Kaso lang, naghahanap din sila, sino ba ang tatayo at lalaban para sa kanila? So, ito ngayon, ang mangyayari, pag ikaw nalagay, hindi ba kaya ang mangyayari, puro Zamora naman ang kasunod rin? Wala naman. Dahil nandun ang tatay mo, nandun ka, tapos hindi kaya susunod naman yan, vice mayor mo din, kamag-anak mo na rin, o susunod, ikaw naman pagka matatapos term mo, papalit mo naman asawa mo o kamag-anak mo, hindi ba ganun din ang sistema yan? We will not do the same things that they've been doing. Ang father ko po is 70 years old, turning 71. Basically, he's just finishing his terms in Congress. Well, he's still able and capable. Nakita mo naman, lakas-lakas pa ni But Congress. he has never been interested in the mayoralty position. How about your children? Ilan naman? My eldest ilan ba child eldest is mo? 14 years old. 14. So, pwede na mag-SK yan. Tapos, susunod nun, yung kapatid mo, wala ba sa kapatid mo? Balikan natin aking mga anak po, Kuya Daniel. Ang aking mga anak, 14, 10, 5, and 2. So, I don't see anyone... Well, you don't want them to be in politics ba? Well, I don't want to dictate on that, no? Kasi kumbaga, kung ano man po ang career path nila sa buhay, siguro I will leave it up to them eventually when they're of age. But right now, it's out of the question kasi napakabata pa nila. Ang asawa ko, hindi rin naman ho siya into that din talaga. No? She's focusing on our children dahil apat tong aming But Lenny Robredo was not into it. But diba, she was forced to run, diba? But then we will prove to our people that we will not do the same things that they've been doing, that the Estradas have been doing. I have a sister. She's a councilor, but not in San Juan. Now, in having Taguig. said that, si Congressman Zamora ba would support yung bill against political dynasty? Well, I know he should. Everyone should. Kasi nga, sabi nga ho, there was a CBCP statement issued by Archbishop Soc Villegas na ang ayaw ho nila yung pinapasa yung posisyon mula sa isang membro ng pamilya patungo sa isang membro ng pamilya. Because you're already monopolizing that position. But nabanggit mo no, na parang nagiging kanila na yung San Juan. At maraming ganito, may mga ganon. Nakakita ka ba ng anomalya sa ganyan? Na doon sa mga ginawa nila na parang kinukopo na nila yung buong San Juan, meron bang anomaly na palagay mo nangyari?
Well, we have to see how capable are they to really purchase these properties. Titingnan natin, nagawa ba sa legal na proseso. Kasi hindi ko rin backtrack lahat yun because lahat ng mga Yes. papeles Hawak nila. hawak nila. Lahat ng mga departamento sa City Hall, hawak nila. Ang City Hall ay nahawakan nila sa napakahabang panahon. So there's no opportunity for us to really inquire, to make an inquiry. But So isa ba to sa magiging agenda mo if in case manalo ka? Nakalkalin mo lahat ng transactions na pinasukan nila noong sila ang nakaupo? well, I will leave that to the proper agencies, if there will be investigations after that. Kasi tingnan mo, But do you believe one way or the other that there were some sort of anomalies sa panunungkulan nila? yes, I believe. I believe. But So, I would rather have the proper departments, the legal agencies handle that. Kasi hindi ko naman tungkulin ngayon bilang vice mayor na kalkalin yung mga yan. Ang mas gusto ko, yung nananatiling mga buwan na sa aking panunungkulan ay gawin ko na maayos at mabuti. I'm not focusing really on But you've been in the position of vice mayor for 5 years. 5 years. Ano? Doon sa 5 years na yon, wala kang nakita sa loob na tingin mo, ops, parang hindi ako dapat sumang-ayon dito. Na tumahimik ka lang sa loob ng 5 years. Kami ho kasi, sa Sangguniang Palunsod, if you talk about the budget, kami, ina-approve namin yung budget. So, there's a committee that handles that, it's the Appropriations Committee. So, yun ang nagsusuri sa budget ng aming lungsod. Ngunit when it comes to procurement, hindi na ho kami kasama dyan. Meron ng Bids and Awards Committee na humahawak ho niyan. And that's under the executive branch. So, hindi na namin yan sakop, hindi na sakop ng tungkulin namin. Kung paano nila ngayon na binibili ang mga bagay na nakalagay sa budget natin, kung paano nila yan pinapurchase, paano nila pinaprocure, basically that is already their system, that is their mechanics. Hindi na namin yun kayang galawin. Kung paano nila ngayon ginagawa yun, yun ang hindi na namin talaga So, ibig sabihin, kayang- totally hindi kayo magkakaroon ng idea whether ito bang procurement ay tama o hindi? Or magkakaroon kayo more or less ng based doon sa, kasi kayo nag-aalat based doon sa mga ginagawa ninyo, sa obligasyon ninyo, makikita nyo, ayos ba o hindi? Di ba, mararamdaman, makikita rin ninyo sa flow. Well, makikita mo if you analyze the winners of the bids are more or less the same contractors all the time. Oo. But did you not even ask? But how can we actually demand for that unless magkaroon ng full-blown investigation? And now that all of this is happening, syempre, meron ngayong unti-unting mga naglalabasan ng mga information tungkol sa mga yan. So, I guess it all comes with this process. Kasi dati nga, magkakasama nga kami. So it was all kumaga, unspoken. Ngayon na nandito na to at nangyari na itong kami po yung magtatapat sa halalan, marami na rin mga tao na mga lumalabas at lumalapit din at sinasabi, ito yung mga nangyari, ito yung mga ano. But of course, hindi naman kami basta-basta din naniniwala. We have to base it on facts also. What would be the major difference now kung sakaling mauupo ka bilang mayor as compared doon sa mahabang panahon ng panunungkulan ng mga estrada doon? Saan mo nakikitang pwede mong dalhin ang San Juan? Before you answer that, we'll pause for a break.